Sabi mo sa akin, walang nangyari sa inyo ni Carlito. Hindi ko po pinagtapat sa inyo kasi natakot ako eh. Paano mo na hindi naman sigurado ito eh. Ma, I'm sorry. Ako laseng? Sino laseng, ha? Dali na, kumuha ka ng isa. Bakit, ha? Tingin mo ba lasing ako? Please, ayaw kaibigan. Gusto mo, dito ko lang sa table namin. Sisiyahan ka pa. Ano ba? Bastos na to? Halika na! Aba! Ano, ha? Ano? Kaya mo ba ako? Tapang! Ano? Bakit ba babae ako? Hindi ko kayo kaya, ha? Hindi mo ako! Kapakin kita, ha? Salo ako yan! Paano pinukpok? Ha? Bastos ka! Didimanda kita! Ako dinimanda mo! Sige na, sinahan na ako! Pwede yan! Ano? Panagutan mo yan! Ano pa nanagutan, ha? Dahil sa kasama ko! Magbabayad ka! Ka! Presinto ka? Pinalaki kitang ituring mo akong isang kaibigan. Para alam mo, makakatakbo ka sa akin. Para hindi mangyari sa'yo yun. Nangyari sa akin. Wala. Ganun din pala ang nangyari. Hindi ako naging mabuting ina sa Camilo. Kasalanan kong lahat. Kasalanan ko. Ma, huwag niyong sabihin yan. Hindi totoo yun. Ako may kasalanan. Ako ang hindi naging mabuting anak. Akala ko, nakakasal ako kay Carlito. Naniwala ko sa pangako niya eh. Paano na ngayon sa kanila? Ano na ang gagawin natin? Hindi ka galit sa akin. Tutulungan mo ako. Anak kita, sa kanila. Kahit galit na galit ako sa'yo. Kahit hindi ko gusto ang mga ginawa mo. Mahal na mahal kita. Sir, maayos naman po ang pakikitungo sa akin ni Governor Salgado. Meron lang po silang mga tinatanong sa akin na hindi ko alam yung sagot. Like I told them, once you've signed all documents that are for release of funds, it does not just stop in our office, it goes through other channels. Exactly. But why is he holding me solely responsible for all those missing funds? Senator, huwag na kayo masyado mag-alala. I will attend to this matter personally. Just when I thought that everything was going on smoothly. Ito na naman. Sana wala nang ibang masamang balita. Governor Salgado is bad enough. She's like an incurable disease. Talagang hindi ko titigilan ang pagpupurso ng investigasyon hanggat walang umaamin sa mga buhayang yan. Alam mo, pagkatapos ng term ni Leandro, makikita na lang natin ang nagagandahang mga bahay niya, mga buitring yan. Kaya nga kailangan talaga, Lola, maipabalik niyo sa bilangguan eh. Yung Leandro Montemayor na yan. Talaga. By the way, Guada, Po. pag nagkausap kayo ni Phoebe, pakisabi lang sa kanya na pag nagkausap sila ni Carlito, tawagan ako kaagad. Hindi ko malaman, matagal ko nang sinasabing gusto kong makausap yung Carlitong yan, hanggang ngayon hindi nagre-respond. Eh, Lola, nabanggit ko na po kay Phoebe yun eh. Sabi ko nga sa kanya, pati siya, hinahanap niyo din. Well, for some reason, akala niya nandito si Carlito. Kaya tumawag sa akin kanina eh.
wala naman siguro nangyayaring masama sa kanila, no? Kaaga pa naman para sa relasyon nila, para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Lola, ayan ka na naman, ha? Parang kailan lang nandun tayo, di ba po? Binisita natin yung dalawa. Pag nakita niyo sila, para silang langgam. Sobrang sweet. Hindi na siguro pwedeng magbago yun overnight. Sana. Siya, sir. Siya ang ulo ng gulo. Siya Ano? pumalo sa ulo ng kasama ko, sir. Ang kapal ng mukha mo, gago ka! Kayo nga itong lalapit sa akin at jojolos yung anong gusto mo sapakin kita, ha? Please, ito namang gulo. Lalo lang lalaki kaso mo eh. Saka ba? Matapang ka, sir. Ano? Anak ako na senador, no? Walang kaso-kaso sa akin! Sira ulo! Ay, namatay ka na naman! Magagalit ka na, sandali. Ano masasabi mo, miss? Naku, huwag niyo ako na magagalit yung Ano ba talaga nangyari? Naku, walang gulo nangyari. Explain mo to. Papagamot ka namin, pare. Kami bahala sa lahat. Ano lagay? Ganun na lang ba yun? Ikaw, pwede nating daan sa korte to. Anak na sendor yan. Ikaw ang bahala. Ba? Madali naman akong kausap. Ano ka ba? Hindi ka nag-iisip. Kaya naman to para kay Daddy. Baka naman pwede pang maagapan ito. Paano pa maagapan, Mami? Naunahan na tayong mga tabloid reporters. Well, actually, may isa pa tayong option. Pwede nating tawagan si Amanda at yung mami niya. Ano mo? No way. Hindi ako hingi ng tulong sa mag-inang buwis na yon. It's up to you, Ernestina. I'm telling you, baka makita ng daddy mo sa dyaryo ito bukas. Oo nga, wala na tayong ibang choice. Tawagan mo na si Amanda. Tawagan mo na. Sasabihin kay Daddy to. Hindi kunting gulong ginawa mo, Paloma. Nanakit ka ng tao. Nadala ka sa presinto. Nakunan ka pa ng litrato ng media. Pero Dad, nakausap ko na po si Amanda. Siya na daw ang bahala sa press. I want total news blackout on this. Kailangan mabawi ang mga negatibong kuha nitong gagang ito. Kung lumabas yun sa dyaryo, sino kayaya? Ako! Anak ng babae na sinalulubog na mayor. Isang lasenga. Basabulera! Nakakahiya ka, Paloma. Anong sasabihin ng mga tao? Hindi ko kayang suwetohin ang sarili kong anak? Paano ba nila ako igagalang? Sorry, Daddy. And I thought you could be trusted. Kaya kita hinayaan mag-isa. From now on, you are back in this house for good! Naku, talagang hindi ako nakatulog kagabi dahil sa kakaisip. Pareho ang cellphone ninyo ni Carlito out of reach at ang landline naman walang sumasagot. Kala nga ni Lola na massacre na kayong dalawa eh. Ang lola naman. Hindi, nagbakasyon lang ho kami ni Carlito. Nagkataon, walang signal sa Anilaw. Tapos kahapon naman nag-off tong si Maricel, kaya walang sumasagot tong landline. Ano na, sabi ko naman sa inyo, Lola, okay lang tong dalawang lovebirds natin. Well, okay naman sa akin yung masaya sila sa kanilang honeymoon, ano? Kaya lang, asan si Carlito? Oo nga. Siya ang gusto ko makausap. Po, may inasikaso po kasi siya eh. Ito ba yung kaso ni Ethan? Nakakuha na ba siya ng abogado? Wala pa po yata, pero tama po. Inasikaso po niya yung kaso laban kay Ethan. Alam mo, Phoebe, this whole thing about the case against Ethan is going to cause me a lot of problems. Kaya ngayon pa lang, humihingi na ako ng tulong at full support mo. Kailangan makahanap tayo ng paraan para magpalit ang isip ni Carlito tungkol dun sa pagsasampa ng kaso kay Ethan. Hindi maaari na makarating sa korte ang kasong ito. Ako nga rin po, Lola Romina eh. I have to find a way to change his mind. This is going to be a big event. My dream is that one day, talunin natin ang lahat ng existing TV stations. So this launching has got to be phenomenal. Dad, si Rosa Camila po ba ang mag-head ng media broadcasting? But of course! Matagal na natin ang pag-usapan ito, hindi ba? Hindi po ba masyado siyang bata para doon? Rosa Camila, tell them that you can handle it. Pinag-aaralan ko ng patakubahin ng kumpanya. Tsaka hindi naman
naman agad aalas yung mga head. Iga-guide nila ako and they will provide hands-on experience. Tsaka dati na akong mahilig sa broadcasting. Kaya, I think I can do this. See? There you go. Well, Rosa Camila, you can count on me. Basta pagdating sa public relations, sa media, I am fully behind you. Thank you, Sharina. Well, kahit wala dito si Amanda, I can assure you that you could count on her regarding legal matters na hindi mo alam. She's been very supportive of you. Daddy, ako na magde-design ng logo, You got I it. will devote a new issue for the upcoming new TV station sa magazine ko, ha? You got it. Oh, siya. Pag natapos na yung luxury liner, yung first major party mo, sagot ka na doon. Maraming salamat sa inyo na. There you go. You have everybody's full support. So this launch has to be a success. You what? You want to hire me as your lawyer? Alam mo, Carlito, akala ko hihingi ka lang ng tulong para maipagkita kay Rosa Camila. Well, ayaw nga niya magpakita sa akin, kaya ako ginagawa to. Ang alin? Ano bang kaso ang gusto mong ipahandle sa akin? That's just supposing na pumayag akong i-represent ka. Attorney Montemayor, please pumayag ka na. Nakita ko kano kakagaling na abogado doon sa trial ng dati. And I would say na kailangan ko talaga kayo. Ano ba ito? Tungkol sa attempted kidnapping si Ethan? Hindi. May alam ba kayo tungkol sa annulment proceedings? Ipapa-anal mo ang kasal ninyo ni Phoebe? Rosa Camila, hindi mo raw sinipot yung gagawa ng audiovisual presentation. Naghintay na naghintay sa'yo. That's not like you, Iha. Dad, I'm sorry. Masama lang ang pakiramdam ko. Aba, hindi pwedeng ganyan. Kaya nga dito si Elaine para assist ka sa mga appointments mo. Sana siya na lang pinapunta mo. Hindi ko po naisip. Put your act together. Get organized. Ayaw kung may masabi ang mga kapatid mo na nagkamali ako sa pagpili sa'yo. Elaine, ano pa ba mga appointment na Rosa Camila for today? A lot, Senator. Rosa Camila, first you have a meeting with the designers na gagawa ng set. Then a meeting with the suppliers ng lights and sound equipment. After which you'll meet with the invitations committee at magmi-meeting kayo ulit ni Ma'am Zarina to finalize yung guest list. Then nahabol na lang daw si Paloma para ipakita yung draft ng logo. Rosa Camila, nakikinig ka ba? What's wrong with you? Alam mo, Carlito, hindi ako annulment lawyer. But I'm aware of the rulings. So on that basis, pwede kitang abisuhan. Why don't you go on? Magkwento ka. Well, we had an agreement na magpapakasal kami, pero sa pangalan lang. And after 6 months, papaanal din namin ito. But now she's backing out of her deal. Wait a minute. You mean you both entered this agreement? Pareho kayong pumayag na magpakasal kahit na hindi niyo mahal ang isa't isa? Hindi ko siya mahal. Pero, yun yung kasunduan namin. So niloko niyo na yung estado at pinalabas niyo sa maraming tao na happily married kayo. Pero wala naman kami nasaktan sa ginawa namin, di ba? Well, mga sarili niyo lang naman. But you know what, Carlito, if I were you, huwag mo na banggitin sa korte ang tungkol sa agreement na yan. Tatapatin kita. May laban si Phoebe. You're telling me now na ayaw na niyang pumayag ng paanal yung kasal ninyo? May laban siya.
mahihirapan kang ipaanal ang kasal ninyo. Akala ko ba madaling proseso itong annulment? Unfortunately, yan ang akala ng maraming tao. But to be frank with you, mahihirapan kang ipaanal ang kasal ninyo, Fiona. Elaine, tumawag ka ng doktor. Yes, sir. Dad, huwag na, huwag na. Anong huwag na? Tumawag ka ng doktor. Dad, huwag na. Alam ko kung ano nangyayari sa akin. Ano nangyari? You're not making any sense. Ano? Tell me! Sorry about what? Sorry about what? Buntis ako. Lola, Guada. Hello? Hello, Iho. Mukhang pagod na pagod ka. Gusto mo magpalit ka muna? Hindi, kukuha na lang kita ng towel. Lola, Guada, asikusin ko lang mister ko. Don't mind. Maricel, pahingi nga ng towel. Elaine, iwan muna kami ni Rosa Camila dito. Yes, sir. Dad, patawarin niyo ako. Alam kong hindi sapat na humingi ako ng tawad, pero ito lang. Nung inuwi ka namin, mula sa tanan niyo ni Carlito, ang sabi mo, Dad, nagsinungaling ako kasi sobrang takot ko sa inyo eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko pa nga dapat sasabihin sa inyo to kasi mahirap na ako kasi hindi ko magawa ng tama yung mga pinagagawa niyo sa akin. Dahil parating masama yung pakiramdam ko dahil kasi na ako. sa lahat ng mga anak ko, ikaw pang inasahan ko na hindi magbibigay ng sakit ang ulo sa akin. Yung pala. Mas malala ka pa. Oh, Rosa, why did you do this to me? Ano ba kung gano'ng kahiya nito? Nabuntis ka na lalaking kakasal pa lamang! Jesus Christ! Hindi naman mangyayari to kung di niyo kami pinag-iwalay ni Carlito eh! Ako pa ba may kasalanan na nabuntis ka? Dad, hindi na ibig sabihin ang ibig kong sabihin. Hindi ko na kailangan ng paliwanag! You get out of here. No. Get out of here! No, Dad. Daddy, please, umama ka. Get out of my office! Get out of this house! Get out of my life!